Patikim pa lang ang nararamdaman ngayong init, pero pinakamataas na ngayong taon ang naitalang demand sa kuryente kahapon. E paano pa kaya pagdating sa Mayo, kung kailan kasagsagan ng tag-init at may election pa? Ang sagot ng Energy Department sa pagtutok ni Maki Pulido. Ayaw yan ng MMDA, pero sa init ng panahon, sabi ng ilan, kailangan daw maghubad ng t-shirt. Mas presko. Sobrang init po eh. Hindi pa makatagal eh. Kahit si Baby, hindi na pinag-t-shirt kaninang tanghali para hindi lumala ang bungang araw niya. Ngayong araw, 4 na lugar ang nakaranas ng heat index na nasa danger category. Ang Dagupan, Pangasinan kung saan umabot sa 45 degrees Celsius, 42 degrees Celsius naman sa Iba, Zambales, San Jose Occidental, Mindoro at Cuyo, Palawan. At mentras umiinit ang panahon, lumalakas din ang konsumo ng kuryente. Kahapon na itala ang pinakamataas na demand sa kuryente ngayong taon na umabot sa halos 11,900 megawatts. At nung hapon, nagdeklara ang NGCP ng yellow alert. Ibig sabihin, sapat ang supply ng kuryente pero may posibilidad na mag-brownout kung may masirang planta. Hindi ibig sabihin ng yellow alert, may kakulangan na tayo sa supply. Kung hindi, ang may kakulangan lang is yung reserba para sa pinakamalaking planta na nakakabit sa sistema natin. Dahil nagsisimula na naman ang mga alert kaugnay ng level sa supply ng kuryente, kinakabahan na si Lola Cora, lalo na't nagsisimula na ang tag-init. Ang mahal-mahal ng kuryente, tapos gano'n ang mangyayari na service. Sa forecast ng DOE, pinakamataas ang magiging demand sa buwan ng Mayo, kasagsagan ng tag-init at panahon ng eleksyon. Maaring umabot sa 17,000 megawatts ang demand pati nakakailanganing reserba. Pero sabi ng DOE, may available supply na 19 to 20,000 megawatts dahil may mga inaasahan silang mga bagong planta ng kuryente kaya tataas ng 20% ang supply. Kahit daw magkasira ang mga planta na aabot sa 700 megawatts, kakayanin ang supply ng kuryente. Isinama na natin yung sa projection natin, pagsasimulate natin, yung average for the last 3 to 4 years na outages. So naka-input na yun. Binabawi pa lang ni Jenny ang pinuhunan sa kanyang laundry shop. Kaya sana nga raw hindi magka-rotational brownout nitong tag-init. Pag wala kaming kuryente, wala kaming operation, magko-close kami. Hindi naman daw sinasabi ng DOE na bawasan ang paggamit ng kuryente ngayong tag-init, maging wais lang sa paggamit. Ilan lang dito ay gawing 24 to 26 degrees sa halip na 18 degrees ang temperatura ng aircon at ihanda na ang pitsyel na may yelo para sa malamig na tubig kaysa bukas-sara ang refrigerator. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 oras.